So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, itong video na to ay ang Season 2 Part 3 ng ating pinaka-super duper the biggest Mongoloid sa buong Pilipinas na si Franklin Miano. So ito yan mga boss ha. Ito pong video na to ay kahit papano saliksikin natin ng kaunti ang ginawa niyang rebuttal sa akin, okay? Ang tagal, 40 minutes akong nagsalsal actually. Mas worth it magsalsal, at least may happy ending. Yung kay Frank Miano kasi hanggang sa huli, hindi na nga trending, papunta pa siya sa scamming. Na naman mga boss, na naman. Si Frank regarding sa kumukuha na magagaling daw na editor. Mga marurunong lang daw na editor ang kinukuha ni Frank at hindi magagaling kasi ang mga magagaling daw is mahal. Exactly my point, Frank. No? Ibig sabihin, hindi ka talaga millionaire. Frank, ilang beses ko ba itong kailangan i-underline sa'yo? Tanga ka ba? Wala naman akong pakialam sa negosyo, kung anong pinaggagawa mo, nagsinalsal mo si Bukbok, sinalsal ka ni Bukbok man, wala akong paki doon. Ang sakin lang, isi-expose kayo sa katotohanan na kung ano ba talaga kayo, na kung sino ba talaga kayo behind that freaking cam. Naintindihan mo? Behind that freaking cam is the biggest scam in this country. Para sa akin lang naman yon, no? Personal opinion ko to, no? Sa nakikita ko. Hindi dahil sa milyon-milyon ang kinikita mo. And then one more thing, Frank. Sabi mo pa, hindi daw iba't ibang client sa Philippines niya binibigay ang mga editor na marurunong kuno, kundi sa mga international clients. Man, ano ka ba, Frank? Obviously. Pero wag mong itatanggi na marami ka ring nabubukol dito sa Pilipinas. Kung sa dinami-dami ng sumasali na bobo sa'yo dito sa Pilipinas, sa MSB, sigurado meron din dito. Frank, wag kami, man. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Ano ka ba naman? At ito pa malupit. Bakit hindi libre ang MSB? He stated na malamang. Ito daw ay isa kadahilanan na pag meron daw ikaw na tinaya na bagay, ito ay maseseryoso mo ng maayos at hindi biro-biroan lang. Tarantado ka ba? Dapat ba doon sa para matuto ka, i-gamble mo yung buong buhay mo? Ano akala mo dito? Sugal? Sinusugal mo yung buhay mo? Para lang may matutunan ka. Tapos sabi mo pa is para mas lalong makafocus kasi sumugal ka sa MSB. Tarantado ka nga talaga, no? Kasi first of all, hindi naman ikaw teacher, Frank eh. Teacher ka ba? Ikaw ba ay under ng CHED? O ng DepEd? O ng kung ano-ano man? Meron ka bang titulo para ikaw ay magturo? May title ka ba para magbigay ng edukasyon sa mga tao? To learn how to gain money? Alam mo yon? Meron ka bang mga tamang papeles regarding dyan? Ikaw ba ay nakatapos bilang guro? Di ba galit na galit ka nga sa diploma? Paano mo bibigyan ng knowledge ang mga tao kung tanga ka, kung tinatanga mo yung sarili mo? From the beginning pa lang, tanga ka na. From the beginning pa lang, niloloko mo na yung sarili mo. Parang kumbaga nagnegosyo ka. At yung pinakauna mong ginawang negosyo at ang pinakaunang step na ginawa mo sa negosyo mo is mangutang para itayo yung negosyo mo. Parang ganun. You are stepping on the wrong foot already. Simula pa lang ng negosyo mo. Eto pa. Then he showed a summary regarding dito na galing sa iba't ibang schools such as Harvard and MIT. Putang ina mo. Putang ina mo, man. Harvard! Man, ba't ina mo, pabato ko to sa yung remote ng aircon. Gago ka. Putang ina mo. Pati to putang ina stapler. Nakakainis, man. Mayroon pa talagang nakapapaloko sa hayop na to. Guys, what the fuck, man? Frank regarding sa LGC. Frank stated na kung sinasabi mo lang isang goal ko lang is mambukol ng tao, di sana wala akong LGC, Lazy Genius Club. Wow! 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 Frank stated na ang LGC daw is yung community na ginagawa niya na naglalagay siya doon ng mga free resources such as free ebooks, free template, etc. And overall daw, tunay niyang goal is tumulong sa kanila at hindi mambukol. At kung ang goal niya daw ay mambukol talaga, sana wala na daw siyang ginawa na free community. Frank!
Siyempre, kailangan mo ng free community kasi dun magsisimula ang bukol, gago. Hindi ka naman agad makakakuha ng babayad sa'yo kung hindi mo ililibre muna ng panandalian ng produkto mo, gets? Gagawin mo ba kung tanga, Frank? Isa pa, Frank, eto bang tinayo mong Lazy Genius Club? Ano ba to? Partido ba to? Kulto ba to? Is this even legal? Na magbigay ka ng free resources such as... Siyempre! Napakadali lang i-download niyan. I-crack mo lang. Nakuha mo na lahat yan. Hindi naman ikaw gumawa niyan. Diyos ko, tangina. Sige nga, i-recite mo nga to isa-isa kung ikaw talaga gumawa nito. Tangina, come on. Kasi niloloko mo sarili ko eh. Batukan ko pa kayo ni Bokbok eh, mga bobo. Eto pa, may isa pa to mga boss na clip, no? Na sinasabi ni Frank is parang naloloko tayong lahat. Kasi sa isang banda, mga boss, hindi daw natin pinapanood yung full video, kundi mga clips lang ang pinapanood natin. Tanga ka naman pala talaga. Saan namin makukuha yung clip or full video? Wala ka namang in-upload. Ikaw mismo nag-upload ng short clip. So, doon pa lang talo ka na naman. My God, man. Frank, man, it's over. Man, ano ka ba? Ito pa, mga boss. Naglabas po si Frank ng SEC and BIR. Frank stated na corporation daw ito at nagbigay siya ng BIR at SEC niya na proofs regarding this. Now, mga boss, may mga kahombre ako na nag-check. Kung totoo nga ba, no? Wala pong lumalabas sa SEC site nung tinype itong number dito. Meron kaming napansin dito. Sa 2303 pa lang, boss, sablay na ikaw, Frank. Doon sa etong pinakita mo na to, 2303. Okay? Sabi mo, nag-start ang MSB year 2020, pero di niya na-disclose sa 2303 yung date of issuance. Parang yung type of taxes, pinutol. Di ba? Tinakpan niya din yung date of issuance ng TIN number. Pati series number, magtataka ka din na year 2024 nakalagay. Halatang kaka-register lang para may maisagot ka lang kay MG, di ba? Mapapatunayan natin, mga boss, na dito pa lang, halata na po, nakaka-register pa lang ni Frank sa SEC ng kanyang outsourcing business ko, no? 2024. Ang tanong ko sa'yo, Frank, ibig sabihin, from the day na tinira kita till ngayon, no? Ngayon legal ka na, di ba? Pero from the day na tinira kita hanggang sa araw, 4 days ago, no, na gumawa ka ng video, ibig sabihin, wala kang right and proper documents. Ibig sabihin, illegal yung ginagawa mo. Oh, damn! Hindi ako nagsabi nito. Ikaw mismo nagpakita. Ikaw mismo nagbaon sa sarili mo. Tanga ka talaga. Isipin nyo yon, mga boss. Andito ako. Sabi ko naman sa inyo, pag sagot ng sagot yan si Frank, mababaon at parang binabaon niya lang sarili niya sa akin. Legit, man. Kasi, tulad yan, ang dami niya pong butas. Kitang-kita niyong lahat. Oh. Wala na. It's over, man. And tandaan mo to, Frank. Hindi ako yung namemeke ng lisensya, ng kung ano-anong documents. Sino ba yun sa atin dalawa? Kaya ang hirap mong paniwalaan. Gets mo? Ayun lang, man. Plus, hindi rin siya mahanap sa SEC. Pero marahil bago pa lang nga kasi kaya hindi agad lumalabas sa system. Pero in 2 months time, i-check ulit natin. Tingnan natin kung lumabas na. No? Yang SEC mo na yan. Dito pa tayo. Frank, regarding sa refund, hindi daw siya kakasuhan kasi nire-refund niya naman daw talaga yung mga gusto magpa-refund. Ang kaso daw kasi is kailangan in 30 days magbigay ka ng proof na hindi ka daw kumita na ginamit mo mismo yung strategy niya. If walang proof, edi wala. Lagpas na daw kasi sila sa 30 days. Kasalanan na daw nila yon. Wala na sa kasunduan yon. Kaya daw may money back guarantee siya sa loob ng 30 days kasi para maiwasan daw yung piracy ng course niya. Kasi mayroon daw na nagpipirata ng course niya at ibinebenta ito, which is nagpakita nga siya ng proof. Man, anong pinagsasabi mo? Putang ina ka. Sabihin na natin na meron kang proper system sa refund, kuno mo, no? Pero Frank, could you imagine kung ikaw man, syempre Frank, alam mo na
Pagka nag-enroll sa'yo, ibig sabihin, bobo yan. Naintindihan mo? Meron dyan mga nagbenta ng baka, binenta yung pangnegosyo, binenta yung motor, sinanla yung motor para lang makapasok dyan sa stupidong course mo. Now, maintindihan mo rin yung mga tao na nagre-reklamo sila because hindi nila masyado naintindihan yung sinasabi mo. Naintindihan mo? Ngayon dito, naintindihan nila. But still, Frank, ang tanong ko nga, legal ba lahat yung pinaggagawa mo? O ngayon lang siya magiging legal kasi ngayon ka lang nagpasa ng SEC at BIR. So kahit anong paliwanag mo, Frank, binaon mo lang din ang sarili mo. By the time na pinapaliwanag mo or ginawa mo lahat ng to, nakaraan na to. And yung mga nakaraan is illegal. Ina! Big revelation yun. Sabi pa ni Frank, mga boss, totoo naman daw talaga na abogado ang tatay niya. Hindi ko alam kung sino tatay niya, no? Frank stated na alam mo naman pala na lawyer ang tatay ko. Ba't naglakas loob ka pa na magsabi ng libelous statement like, Mongoloid na tanga. Coach Frank, the Mongoloid, biggest Mongoloid in the country. Frank! Itong pinaggagawa ko, hindi ito para insultuhin ka. Kasama lang yan sa mga maiinit, maaanghang ko na salita. Pero hindi ibig sabihin yan, iniinsulto kita. Awareness lang to sa tao. Dahil kahit saang korte tayo makarating, for sure, yung mga una mong ginawa, kung ngayon legal ka na, yung mga una mong ginawa, hindi mo kaya mapatunayan yon na legal yon. Sabi mo, 8-digit earner ka. San mo yan kinita? Yan ang questions ko sa'yo. So, kung sakali man na dadali natin to sa korte, for sure, baka ikaw pa yung madali. Maraming tao sa likod ko ang nagsasabi, nagrereklamo about what you're doing. Hindi to nakakakaba, Frank. Kahit pa abogadong tatay mo, man. Respeto sa abogadong tatay mo. But if you're doing something wrong, kailangan kang sampigahin. Huwag ka nang umasa sa mga kaso-kaso na yan. That's bullshit, man. Ang dapat mo dito is mapatunayan mo yung sarili mo sa social media. Because, syempre, part na to ng world mo, right? Be true to yourself, man. Yun lang. Dito naman tayo sa 24,000 na pesos na hinirit niya, no? Natawa talaga ako dito, mga boss. Sino mo bayad na? Gcash na, bayad ka na agad, 24,000. Nakakatawa to, mga boss, kasi nung nagsabi siya ng 24,000 tapos nag-discount siya ng 18K, sino na? Sino na ang pupwede? Sino na ang gustong magbayad ngayon na ng Gcash on the spot? Utang ina, wala, mga boss. Napahiya ngayon si Coach Frank. Ang ginawa ni Coach Frank, libre na lang. Sorry na. Alam mo, Frank, sa bandang yan, matalino ka, ha? Ang galing mo talaga mabukol, man. I like that shit. Putang ina. Grabe to, man. Tangina, imagine mo, napahiya na siya. Nahalukay, naiangat niya pa yung sarili niya. Putang ka talaga. Nako, kulang na lang power, no? Kulang na lang mag-power siya, oh. So ito, mga boss, ako ang una naglabas ito, no? Itong si Bukbok na naka-tricycle. In the video, nagawa si Bukbok na video, inamin ni Bukbok na nag-tricycle siya. Ang dahilan daw ng pag-tricycle niya is mahirap daw kasi mag-parking sa mall. Wow! Tapos maglalakad ka daw. Pero if ayaw mo daw maglakad, sabi niya na lang daw isang tricycle kaysa maglakad. Wala siyang pangat, sobrang init daw. Tapos nagbigay siya ng hindi porket may kotse mayaman na. Ewan niya ba daw sa mga tao kung bakit marami daw nagsasabi sa kanya na mayaman siya. Tarantado ka ba? Sabi mo sa video mo ay ikaw ay 6 to 7 digit earner, one of the two, di ba? Tangina! Tapos ngayon, itatanggi mo na mayaman ka. Eh, hindi ka pa ba mayaman kung 6 to 7 digit earner ka? Gago ka pa. Ina, nakakatawa to, man. At tandaan nyo, mainit ngayon. Kung legit na mayaman ka, una sa lahat, may driver ka. Pangalawa, talaga may kotse ka talaga. Hindi talaga ikaw magta-tricycle, guys. Kapag mayaman ka, hindi ka magta-tricycle, man. Meron at meron parking sa mall, man. At kapag mayaman ka, hindi ka sa ganyang mall pupunta. Come on, man. Pupunta ka sa mas mataas na mall. Come on, Bukbok. Ano ka ba? Niloloko mo ba yung sarili mo? Naintindihan nyo na kung bakit ganito yung sitwasyon. Kung ba't ganito tayong kainit sa mga hinayupang. Because they are not telling the truth to the people. Gets nyo? You just need to be real, man. Pag naging totoo ka na, wala talaga tayong pag-uusap, puta. You can do whatever you want. Tas plus,
Nasa social media tayo, man. Kailangan mo talaga mag-move along with this shit. Gets? Ah! Puta. May laman ba? Parang wala. Regarding sa group chat ni Frank, na kinik niya lahat ng mga tao doon, no? Kasi meron daw snitch. Frank, kinik mo yung mga tao dahil pakiramdam mo may nag-i-snitch doon sa akin. To tell you one thing, una sa lahat, kung legitimate ang negosyo mo, hindi ka matatakot sa ganyan. Pangalawa, kung totoo ka sa sarili mo at totoo talaga nakakatulong ka, never ka matatakot sa kanya. Pero, tandaan natin na meron at meron laging masasabi ang mga tao, tama o mali ka man. Alam ng lahat yun. Pero, Frank, yung ginagawa mo, medyo ewan ko lang kung okay ba siya talaga or what. Pero for me, no. It's a big no-no, man. Ang gagawin niya is gagawa na lang daw siya ulit ng bagong group chat. Kung saan tatanggalin niya yung sa tingin niya, yung kutob niya, yung paranoia niya na snitch, di ba? Now, Frank, I'll tell you another thing. Kung ikaw ay takot sa sarili mong multo, it's not gonna be okay. Ang tawag kasi sa movement mo na yan is takot ka sa sarili mong multo. Walang labis, wala pong kulang. Ikaw ay takot sa sarili mong multo. Takot ka na gawin ng tao yung ginagawa mo sa tao. And ito pa, Frank, baka akala mo pinag-iinitan talaga kita, no? Actually, gusto talaga kitang pag-initan. Sa isang banda kasi, you are spreading a lot of discourage sa mga tao. Pinupuno mo yung utak nila ng kaya nyo to, yayaman kayo, basta sundan nyo ko, basta ganito gawin. Frank, man, kung totoo talaga yung outsourcing business, hindi ganyan ang outsourcing. Iba na yung ginagawa mo, Frank. Everybody knows that. Kaya alam nyo, mga kahombre ko, kung kayo po ay mananatiling tanga at bobo sa mga Pilipino na nakapanood dito, bahala na kayo. Alam nyo, sa totoo lang, sawang-sawa na rin ako sa paggawa ng video regarding this fucker. Because, ewan ko, man, nakakasawa din, no? Pero, sige. Ewan ko, man. Wala na rin akong maisagot. One love, good fucking vibes.